Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ito po muli ang inyong lingkod, si Pastor Dan Malabad, na bumabati sa inyo ng napakagandang gabi. Opo, salamat ng marami sa Diyos na tayo binigyan muli ng pagkakataon upang tayo ay magsama-samang mag-aaral ng kanyang banal na salita. Doon po sa aming mga kaibigan na ngayon ay nasa kalsada, nagmamaneho, sana ay maging maingat ang inyong gabi sa inyong pagmamaneho, makarating po kayong mapayapa sa inyong mga pupuntahan. Alam namin na samantalang kayo po ay nagmamaneho, kayo po ay nakikinig pa rin ng atin pong ginagawang serye ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa atin pong Revelation of Hope. Ganon din po sa aming mga kaibigan na ngayon ay nasa kani-kaniyang mga tahanan. Alam kong kanina pa ho kayo naghihintay at patuloy na kayo ay nakikinig sa atin pong programang Revelation of Hope. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ginagamit at kinakasangkapan ng Panginoon ang sandaling ito upang tayo pong lahat ay maliwanagan at lalong lumalim ang atin pong pagkakilala sa atin pong tagapagligtas. Ganon din po sa aming mga kaibigan, saan man po kayo naroroon, na inaabutan ng amin pong tinig. Kayo na nanonood sa FB Live at sa YouTube, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana ay ang gabing ito ay magiging malaking blessing sa ating lahat. Lalong-lalo na atin pong matutuklasan muli ang panibagong mensahe, pabalita ng langit na alam kong magiging gabay sa atin pong araw-araw na pamumuhay. Lalong higit, magbibigay sa atin ng linaw sa atin pong kaisipan sa kung ano ang katuruan ng Biblia na siyang magiging gabay po natin upang lubos po natin makilala ang ating Panginoon bilang personal po nating tagapagligtas. Ngayon pong gabi, ang paksang ating tatalakayin ay isa sa mga katuruan ng Biblia. Ang katuroang ito ay tunay nga naman na magmumulat ng atin pong mga mata, magbubukas ng atin pong mga isipan sa kung ano ang totoo. Lalong-lalo na may kinalaman doon sa mga katanungan katulad ng meron pa bang buhay sa likod ng kamatayan? So yan po ang ating paksang tatalakayin ngayong gabi. Subalit bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, muli sa gabing ito kami po ay mag-aaral ng inyong banal na salita. Amin pong tinatugubilin ang mga sandaling ito sa inyo pong kamay at sa pangunguna ng banal na Espiritu, buksan po ninyo ang amin pong mga isipan at bigyan kami ng pag-unawa upang ang lahat ng amin pong mapapakinggan ngayong gabi ay maging bahagi ng amin pong buhay at handa kaming sumunod sa inyo alang-alang sa inyo pong pagmamahal sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon, sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang tanong ay, meron bang buhay sa likod ng kamatayan? Alam po ninyo, meron pong iba't ibang uri ng paglilibing. Doon sa tinatawag po nating Western world, kapag ang tao ay namatay, siya po ay inililibing sa ilalim ng lupa. Kanilang inuhukay at ibinabaon po sa lupa. Yan po ay kaugalian, kultura o pamamaraan ng Western world pag ang tao ay namatay. Yung atin pong mga kaibigan, mga Buddhist doon sa Tibet, ay meron silang kakaibang uri din ng paglilibing. Yung tinatawag po nilang sky burial, na ito ho ay mga pinapakain din naman doon sa mga agila o di kaya sa malalaking mga ibon. Yung sinaunang Egypt, kapag ang tao ay namatay ay ginagawa po nilang mami at inililibing nila ito doon sa tinatawag po natin na pyramid. At ito po ay napakarami, lalong-lalo na po doon sa Egypt. Doon naman po sa Ganges River ng India, kapag ang tao ay namatay,
ay tinatawag nila yung open cremation o di kaya ay in public ay kanilang sinusunog yung mga taong namamatay. Katulad nga po nung nagkaroon ng COVID, atin pong mga napanood sa YouTube na yung mga patay ay kanilang sinusunog in public. Ito ho yung kanilang pamamaraan para lamang ang isang taong namatay ay kanilang ililibing. Alam po ba ninyo na mahigit kalahati sa mundo ay naniniwala sa katuruan ng reincarnation? Ang purgatory ay tinatawag po nating artifacts from the Purgatory Museum ng Rome. Kaya nga't ito ho ay napakahalagang mga paksa, mga katanungan, mga informasyon sa kung ano ang tinuturo ng Biblia para tayo po ay hindi mailigaw o di kaya ay mabuksan ang atin pong kaisipan sa kung yung atin bang sinaunang paniniwala noon ay naayon pa sa salita ng atin pong Panginoon. Tignan nga po natin kung ano ang katugunan ng Panginoon ng kanyang banal na salita sa mga bagay. Napakahalagang mga katotohanan na dapat po ay maunawaan ng bawat isa sa atin. Meron pong 3 katanungan na ito ho ang siyang pangunahin at sa atin pong pag-aaral ay sasagutin ang lahat ng mga katanungang ito. Katulad halimbawa ng ano ang nangyayari pag namatay ang tao? Pangalawang tanong, paano natin inaharap ang kamatayan? At ang ikatlo ay ano ang kahalagahan kapag ang tao ay namatay? So ito ho ang 3 susi ng katanungan na atin pong pagsasamahang tatalakayin at aalamin ang kasagutan ng langit upang tayo po ay magkaroon ng isang napakagandang pananaw at paniniwala sa kung ano ang itinuturo sa atin ng Biblia. Anong tungkulin ang gagampanan ng supernatural being sa mga mangyayari lalong-lalo na sa huling kapanahunan? Sangayon po sa aklat ng Apokalipsis 16 talatang 14, sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So narito po ipinapakita sa atin na ang tungkulin na gagampanan ng supernatural, lalong-lalo na sa mga bagay na mangyayari sa inaharap, ay ano ho? Sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsasagawa ng mga tanda. So, ito ho ay napakaliwanag na sa huling kapanahonan na atin pong kinabubuhayan ngayon. Very active ang espiritu ng kasamaan, ang espiritu ng demonyo, dahil maging sila ay gumagawa ng mga tanda para lamang ang tao ay mapaniwala sa mga bagay na ito naman po ay taliwas sa katuruan ng Biblia. Ang dyablo po at ang kanyang kampon ay makikipagsanib sa mundo sa pamagitan ng mga himala at mga pandaraya. Alalahanin po ninyo, kaibigan, tayo ay nabubuhay sa isang magulo, madilim at makasalanang sanlibutan. Kung papaano ang biyaya ng Panginoon ay aktibong kumikilos, gumagalaw sa buhay ng tao, ganun din po ang kapangyarihan ng dyablo, ang kampon ni Satanas na nakikipagsanib po sa mundo sa pamagitan ng mga himala at mga pandaraya. Kaya nga't kaibigan, kung tayo ay hindi nagbabasa ng Biblia, madali tayong mailihis, madali tayong mailigaw, madali tayong madaya, dahilan doon sa mga nakikita natin na himala, kaliwa at kanan sa atin pong kapaligiran. Alalahanin natin, maging maingat tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, maging ang mga hinirang sa huling kapanahunan, kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, maililigaw din tayo ng landas. Sa anong pamamaraan po natin susuriin ang supernatural na mga kababalaghan? Sa papaanong paraan daw po? Sangayon po sa aklat ng Isaiah, Kapitulo 8, talatang 19 at 20. At pagkakanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu
at sa mga manghuhula na nagsisihuni at nagsisibulong, hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? So ito po ang katanungan, sa panahon na atin pong kinabubuhayan ngayon, maraming mga tao ang sumasangguni saan? Sa masasamang mga espiritu, pumupunta doon sa mga bulaang at huwad na manghuhula at nakikinig doon sa mga nagsisihuni at nagsisibulong. Ang sabi po ng talata, hindi ba dapat ay sa halip na tayo ay tumungo at pumunta doon sa mga bagay, mga tao na merong masamang espiritu, hindi ba mas magandang tayo ay lumapit na lamang sa Panginoon? Sumangguni tayo sa Panginoon. Hilingin natin ang kapangyarihan ng langit na bigyan tayo ng pag-unawa sa kung ano yung mga bagay na gumugulo sa atin pong isipan. Kaya nga sa aklat pa rin ng Isaiah 8 talatang 20, sa kautusan at sa patotoo kung hindi sila magsasalita, nang ayon sa salitang ito, tunay nga naman na walang umaga saan? Walang umaga sa kanila, kaibigan ko. Kaya nga't yung mga nagsisihuni, yung mga nagsisibulong, yung gumagawa ng mga masasamang espiritong katulad po nito, kapag sila ay nagsasalita na hindi ayon sa kautusan, sa salita ng Panginoon, at ang patotoo ng kanilang buhay ay hindi nakikita ayon sa katuruan ng langit, ang sabi po ng aklat ng Isaiah, tunay na walang umaga, walang katotohanan, walang liwanag sa kanila. Kung gusto po natin makatiyak, kaibigan, na hindi tayo madaya ng masamang espiritu, alam ba ninyo na ang Biblia, na siyang kautusan at patotoo ng langit, ang tanging panggagalingan ng atin pong proteksyon at katotohanan? Ligtas ang tao lalong higit sa paniniwala na ang Biblia ang siyang bumubuo ng kautusan at patotoo ng langit para tayo ay mapangalagaan, maingatan, maproteksyonan mula sa mga pandaraya, himala na atin pong nakikita sa atin pong kapaligiran. Maging maingat tayo, kaibigan. Dahil kung hindi tayo nag-aaral at nagbabasa ng salita ng Panginoon, madali tayong malinlang, madali tayong mailigaw, madaling mailihis ang atin pong mga pananampalataya, palayo sa atin pong Panginoong Hesus. Ang Diyos ba ay nagbibigay ng babala tungkol sa pagsangguni sa mga patay? Deuteronomio, Kapitulo 18, talatang 10 hanggang 12. O nakikipagsanggunian sa mga masasamang espiritu, sa mahiko, o sumasangguni sa mga patay. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal nga sa Panginoon. At dahil sa mga karumal-dumal na ito, ay pinalalaya sila ng Panginoon mong Diyos sa harapan mo. So kaibigan, narito po ang sabi, sila na mga gumagawa ng mga bagay na ito. Ano yung mga bagay na iyon? Nakikipagsangunian sa mga masasamang espiritu, sa mga mahiko, magicians, sumasangguni sa mga patay, nakikipag-usap sa mga patay. Ang sabi po ay karumal-dumal ang mga bagay na ito sa atin pong Panginoon. Ang Diyos ay nagbabala sa atin laban sa pakikipag-ugnay sa ating mga mahal sa buhay na patay. Bakit matindi ang di pagsang-ayon ng Diyos sa pakikipag-ugnay sa patay? Posible ba, kaibigan, na ang mga patay ay makipag-usap sa tao? Ano ang binabanggit ng aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 9, talatang 5? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay, ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Kaibigan, ang sabi po ng talata, ang taong patay ay kailanman hindi po pwedeng makipag-usap saan? Tao o di kaya ang tao ay makipag-usap sa patay. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng talata,
hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang ala-ala sa kanila ay nakalimutan na. Hindi na nila alam kung sino ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi na nila alam kung saan sila nakatira. Hindi na rin nila kilala kung sino yung may mga utang sa kanila. So napakaliwanag na binabanggit kaibigan ng Biblia na kapag ang tao ay namatay, ay wala na siyang alam at nakalimutan na ang lahat ng mga bagay. Kaya nga't hindi posible na ang patay ay makipag-usap sa tao. Maging ang taong buhay ay hindi rin posible na makipag-usap sa taong patay sapagkat para siyang nakikipag-usap sa hangin na walang nakikinig sa tao. Ang patay, kaibigan, ay walang alam na anumang mga bagay. Anumang pakikipag-ugnay sa patay ay pakikipag-ugnay sa masamang spirito. Ulitin ko, kaibigan, para maging maliwanag po sa atin na ito po ay atin pong marahil ay kinagisnan. Marahil ito yung katuruan ng sinauna na kung saan maliliit pa tayo ay naririnig na natin ito sa ating mga matatandang mga magulang. Na minsan ay ating naririnig at nakikita na yung ating mga matatanda nung araw nakikipag-usap, may kinakausap, pero wala naman tayong nakikitang taong kanilang kausap. Ang sabi po rito ay anumang pakikipag-ugnay sa mga patay ay pakikipag-ugnay saan? Sa masamang espiritu daw, kaibigan ko. Kaya maging maingat tayo Baka tayo nakikipag-usap sa masamang espiritu at ang masamang espiritu ililigaw tayo. At ang masamang espiritu, ang bunga po niyan sa ating pong buhay ay magiging masama rin po. Kaya kaibigan, maging maingat tayo Ang orihinal na medium ay ang ahas sa halamanan ng Eden. Ang dyablo ay ang unang nagsinungaling sa lupa sa pamagitan po ng ahas. Kung inyo pong maalala, doon sa halamanan ng Eden. At ang sabi ng ahas na yan kay Eva ay hindi ka agad na mamamatay sa oras na na iyong kakainin yung prutas ng bungang kahoy ng pagkakilala ng masama. Kanyang pinasunungalingan ang utos ng Panginoon na kapag kumain ka niyan ay agad kang mamamatay, subalit ang sabi naman ng ahas ay mali yun, hindi ikaw agad mamamatay. Ang katawan ng tao ay namamatay, subalit hindi ang kaluluwa. Maalala po ba ninyo na ito'y katuruan din? Katuruan ng mga sinauna, katuruan ng mga tao, na ito po ay taliwas sa katuruan ng Biblia, na kapag ang tao daw ay namamatay, ay hindi ang kaluluwa. Para bagang sinasabi na hiwalay ang kaluluwa sa katawan ng tao. Kaibigan, ito ay malaking kasinungalingan. Ito ay ginawa ng dyablo upang pangunahing katuruan ng Biblia ay ang tao ay namamatay. Okay? Ang tao ba at ang kaluluwa ay magkahiwalay? Atin pong tingnan. Kapag tayo ay iiwas mula sa pakikipag-ugnay sa mga patay, tayo ay protektado. Kung tayo ay naniniwala na pwedeng makipag-ugnay sa mga patay, ay atin pong inilalagay ang ating sarili sa mapanganib na pandaraya ng dyablo. So kaibigan, walang dahilan para ikay maniwala at mapaniwala na dapat tayo ay makipag-ugnay sa patay. Ito po ay isang mapanganib na pandaraya ng dyablo ni Satanas para lamang tayo ay ilayo, iligaw sa atin pong pagtitiwala at pananalig sa salita ng Panginoon. Paano ba nilalang ng Diyos ang tao? Genesis Kapitulo 2, talatang 7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ulitin ko
Dalawa ang binubuo ng kaluluwang may buhay. Una, alabok ng lupa. Pangalawa ay hininga ng buhay. Ang alabok ay galing sa lupa, subalit ang hininga ay galing saan? Galing sa atin pong Panginoon. Kapag pinagsama ang alabok at hininga ng buhay, ang tawag po dyan ay tao. At ang taong yaan ay walang iba kundi ang kaluluwang may buhay. So ang tao at ang kaluluwang may buhay, yan po ay iisa. Kaibigan, napakaliwanag. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang katuruan ng langit na ang tao at ang kaluluwa ay iisang tao. Ang salitang tao at kaluluwa ay ginamit sa Biblia na magkatuwang. Ang salitang Hebreo na tao o nephesh, ang ibig sabihin po niyan ay kaluluwa. Ginamit ito ng daang beses sa Biblia. So napakaliwanag kaibigan, di ba? Na ang tao at ang kaluluwa ay iisa. Kaya yung katuruan ng marami ng sinauna na ang tao at ang kaluluwa ay magkahiwalay. Ang sabi nila, ang tao ang namamatay, pero hindi ang kaluluwa. Kaibigan, ito po ay mapanganib na pandaraya ng dyablo. Walang katotohanan ito kung ang atin pong magiging basihan ay ang salita ng Panginoon. Ulitin ko po para mas lalong maging maliwanag sa atin. Ang tao at ang kaluluwa ay iisa po yan, at ginamit ng daang beses sa Biblia na ito pong dalawang katagang ito ay magkatuwang. Alabok ng lupa plus hininga ng buhay, ang tawag po dyan ay tao o di kaya ay buhay na kaluluwa. Ang sabi ng Diyos, ikaw ay Ikaw ay kaluluwa. Hindi inilagay ng Diyos ang kaluluwa kay Adan at kay Eva. Inilagay ng Diyos ang hininga ng buhay sa kanila at sila po ay naging kaluluwa. Sa kamatayan, nawawala ang buhay ng kaluluwa. So, kaibigan, napakaliwanag. Ang taong buhay, ang tawag po diyan ay kaluluwang buhay o buhay na kaluluwa. Pag namatay ang tao, ang tawag diyan ay patay na kaluluwa. Napakaliwanag na dapat po nating maintindihan. Ano ang mangyayari kapag ang tao ay namatay? Yan. Ito ay isang bagay pa na dapat po nating maunawaan. Kapag ang tao ay namatay, ano ang mangyayari sa kanya? Ang sabi ng marami, na mula nung tayo maliit pa, ito ay kinagisnan na itinuturo sa atin. Ang sabi nila, kapag ang tao daw ay namatay na mabait, siya ay pupunta agad sa langit. Kapag ang tao daw ay namatay na 50-50, 50-50 masama at 50-50 mabuti, ang sabi nasa purgatorio. Kapag ang tao daw ay namatay, ay pupunta siya agad doon saan? Doon sa impyerno. Ano ang sinasabi ng Biblia, kaibigan? Na mangyayari kapag ang tao ay namatay. Ecclesiastes 12, talatang 7. At ang alabok ay mauwi sa lupa gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Ano ang sabi, kaibigan? Ang alabok kung saan galing ang tao ay muling babalik siya sa kanyang pinanggalingan na walang iba kundi ang lupa, at ang kanyang hininga ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Hello? Napakaliwanag, maging ikaw man ay mabuti at masama. Kapag ikaw ay namatay, ang iyong alabok na binubuo ng atin pong katawan ay babalik sa lupa, at yung hininga na siyang nagbibigay sa atin ng buhay ay muling babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ang espiritu na babalik sa langit ay hindi po multo.
hindi rin po tao, kundi ang hininga ng buhay. Ang buhay na ito ay kaloob mula sa Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Napakaliwanag. Sana ay ang diwa ng atin pong pag-aaral ngayong gabi ay lalong magbigay sa atin ng confidence sa atin pong sarili para atin pong maintindihan ang katuruan kapag ang tao ay namatay. Ano ang mangyayari sa ating emosyon pag ang tao ay namatay? Ecclesiastes 9, talatang 6, maging ang kanilang pag-ibig gaya ng kanilang pagtatanim at ng kanilang pananaghihili ay nawala na ngayon. So kaibigan, napakaliwanag. Ang sabi diyan ay maging ang kanilang pag-ibig ay nawala na. Ang kanilang pagtatanim ng sama ng loob, ng galit, ng puot, maging ang kanilang pananaghili ay nawala na. Kaya nga't kung ikaw'y may utang, huwag mong iisipin na babalikan kanyan, liligaliging kanyan, iistorbuhin kanyan para lamang ikaw ay magbayad. Hindi po. Yun po ay kagagawan na masamang espiritu. O di kaya ay sasabihin natin na pagkaraan ng ilang araw, magpaparamdam yan doon sa mga taong hindi nakahingi sa kanya ng sorry o ng tawad, magpaparamdam yan sa kanila. Kaibigan, napakaliwanag na binabanggit ng Ecclesiastes na kapag ang tao ay namatay, ang kanyang pag-ibig ay nawala na, ang kanyang pananaghili ay nawala na, ang kanyang damdamin ay nawala na, totally nawala na ang lahat. So wala tayong dapat katakutan, wala tayong dapat ikabalisa, wala tayong dapat alalahanin. Dahil kung meron mang gumugulo sa atin, ay ang mga lumang katuruan nung una, na ito ho ay taliwas sa salita ng atin pong Panginoon. So kaibigan, panghawakan natin ang salita ng Panginoon, sapagkat sa anumang paraan ay ito ang magbibigay sa atin ng confidence, magiging kampante ang ating kalooban. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at tunay, siya na nangako ay tapat sa atin at sa anumang paraan hindi niya tayo iiwanan o di kaya ay bibiguin sa lahat ng atin pong hangarin sa atin pong buhay. Ang kaluluwa ba ay namamatay? Sang-ayon po sa Ecclesiastes 18 talatang 4, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Kaibigan, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Ang tanong, sino baga ang nagkakasala? Hindi baga ang tao? Sino ang tao? Siya yung kaluluwa. At kapag ang kaluluwa o di kaya tao ay nagkasala, ang sabi po ng aklat ng Ecclesiastes, siya ay mamamatay. Napakaliwanag kaibigan ha. Samantalang ang salitang kaluluwa at espiritu ay binanggit ng mahigit 1,700 na beses sa Biblia, ay walang namang nabanggit na ang kaluluwa ay walang kamatayan. So, sa 1,700 na beses na binanggit sa Biblia, ay wala pong nabanggit na ang kaluluwa ay hindi namamatay. Kaibigan, ang kaluluwa, ang tao ay iisa. Kapag ito ay nagkasala, ang sabi ng aklat ng Biblia ay namamatay. Sino lamang ba ang may buhay na walang kamatayan? 1 Timoteo 6, talatang 15 at 16, ang mga hari at ang Panginoon ng mga Panginoon na siya lamang ang walang kamatayan. Okay? So, ang tanging wala lamang kamatayan ay ang atin pong Panginoon. Na siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Ang mabubuting tao ba ay pupunta agad sa langit pag namatay? Tingnan nga po natin, Sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2, 29 at 34. Mga kapatid, malayang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David, na siya'y namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito.
sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. O kaibigan, opo, si Patriarkang David, siya ay namatay na matuwid. Siya ay namatay na angkop ang kanyang buhay sa Panginoon. Subalit ang sabi po ng Biblia, hanggang ngayon ang kanyang bangkay ay nasaan? Nasa atin pa rin po. Hindi pa rin umakyat si David. Saan? Sa langit. Kaya nga sa aklat po ng mga gawa, sinabi na Apostol Pedro na 1,000 taon na ang nakalipas na ang kamatayan ni David, opo si David, hanggang sa ngayon ay wala pa rin sa langit. So kung tayo po ay nakakarinig ng mga katuruan na yang taong namatay na yan ay sobrang bait, ang taong yaan ay may pagkatakot sa Diyos, namatay siya, agad yan pupunta kaagad sa langit. Kaibigan, ang sabi ng Biblia, si David na siyang napakabuti na matay na matuwid sa harapan ng langit. Hanggang ngayon, 1,000 taon na ang nakaraan, ang kanyang bangkay ay nasa sa atin pa rin. Awit 115, talatang 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sinumang nabababa sa katahimikan. So kaibigan, ang patay ay hindi na marunong magpuri sa Panginoon. Hello? Napakaliwanag, kaibigan, na binabanggit ng Biblia, wala nang alam ang taong patay, hindi na niya alam kung sino ang kanyang mga mahal sa buhay, yung mga taong may utang sa kanya, hindi rin naman po ang sinasabi ng Biblia na marunong pumuri sa atin pong Panginoon. Ang sinuman na nasa langit ay magpupuri sa Panginoon, subalit ang sabi ng Biblia na ang mga patay ay hindi nagpupuri sa Panginoon, ang lahat ng emosyon, ang lahat ng pagsamba ay pawang tumigil na. Itinuturo ba ng Biblia ang reinkarnasyon? Ang reinkarnasyon po, ito po ay reliyon ng mga Hindu. Ano ho? Na ang kanilang paniniwala, ito po ay isang filosofiya o kaisipang reliyon na ang kaluluwa o espiritu pagka ito ay namatay, ay magsisimula ulit ng panibagong buhay sa ibang katawan ng tao. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng reinkarnasyon, na kapag ang tao ay namatay, ito ay lilipat lamang doon sa ibang tao. Ano ho? Yung kanyang espiritu. Ito po ay hindi katuruan ng Biblia. Ito po ay katuruan o di kaya ay filosofiya, kaisipang reliyon ng mga Hindus, na kung saan maging ang mga Kristiyano ay ito na rin po ang kanilang pinaniniwalaan. Bagaman totoo, hindi naman po lahat ng Kristiyano, kaibigan. Subalit, kadalasan ito po ang naririnig natin na katuruan kapag ang isang tao ay namatay, ito ay nagpapalipat-lipat lamang ang kanyang espiritu. Sangayon sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 9, talatang 27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So dito, kaibigan, binabanggit sa atin na ang tao ay merong takdang panahon na siya ay mamamatay. Gaano man ikaw kayaman, gaano man karami ang iyong pera, para lamang madugsungan ang iyong buhay, kaibigan, darating ang takdang sandali na itinalaga ng langit na ang tao ay mamamatay minsan. Ang reinkarnasyon po ay isa sa mga pinakamabilis na lumagong paniniwala sa mundo ngayon. Ano ba ang tawag ng Panginoon sa kamatayan? 1:11, talatang 11 hanggang 14. At pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paroroon upang gisingin ko siya. Saan? Sa pagkakatulog. Kaibigan, ang tawag ng Panginoon sa isang taong namatay ay ano ho?
natutulog lamang. Alam natin yung kwento tungkol kay Lazaro. Ang sabi ng mga alagad sa Panginoon, Panginoon, si Lazaro po ay namatay na. Subalit ang sagot ng Panginoon ay siya'y natutulog lamang. Hindi siya yung katulad ng pagkaunawa ng tao na kapag siya ay nawalan na ng buhay, siya ay patay. Subalit ang sabi ng Panginoon, si Lazaro ay nabubuhay. Ibig sabihin ay meron pong takda na kapag ang tao ay namatay at para sa Panginoon ito'y parang natutulog lamang, isang araw siya ay muling gigisingin, isang araw muli siyang bubuhayin, isang araw ay muli siyang makakasama po natin. So, ang sabi ng Panginoon, ang tawag sa isang taong namatay, ayon sa Panginoon, siya ay parang natutulog lamang. Sinalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila na ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Kaibigan, sa mata at paniniwala ng tao, ang isang taong nawalan ng hininga at siya ay namatay, patay na. Subalit sa Panginoon, ang isang taong patay, isang araw siya ay muling gigisingin, isang araw siya ay muling bubuhayin, sapagkat ang kapangyarihan ay nasa Panginoon kung papaano ang Panginoon ay namatay at muling nabuhay. Ganon din daw po ang mga taong patay kay Kristo ay muling bubuhayin ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. Alam mo ba kaibigan, mahigit 50 beses sa Biblia, binanggit na ang kamatayan po ay tinawag na pagtulog. Sinabi ba ng Panginoon sa magnanakaw na nasa krus na siya ay pupunta agad sa langit sa oras na siya ay mamamatay? Lucas 23, talatang 42 at 43. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kaibigan, ang sabi ng Panginoon, ngayon sinasabi ko sa iyo, kakasamahin kita saan? Sa paraiso. Hindi po sinabi ng Panginoon na ngayon din, pag ikaw'y namatay, aakyat ka kagad sa langit. Hindi po. Kaya nga dito maliwanag na binabanggit na ang sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa iyo ngayon, ay kakasamahin kita doon saan? Sa paraiso. So napakaliwanag na binanggit ng atin pong Panginoon na kapag ang taong namatay, lalo na yung magnanakaw sa krus, hindi siya agad pupunta doon sa langit kapag siya ay namatay. Subalit may pangako ang Panginoon na isang araw kanyang makakasama ang magnanakaw na iyon na kanyang pinangakuan na makikita siya doon sa paraiso. Ang magnanakaw, kaibigan, sa krus ay pupunta sa langit sa pagkabuhay na mag-uli sa pagparito ng ating Panginoon sa ikalawa. Paano natin harapin ang kamatayan pag personal na dumating sa atin po? Kaibigan, merong pag-asa. At ang pag-asang yan ay walang iba kundi nasa atin pong Panginoon. Alam ninyo, totoo na ang buhay ng tao ay hiram. Bagaman totoo na ang buhay ng tao maikli, ang buhay ng tao ay marupok. Subalit, meron pong pag-asa, kaibigan ko. At ang pag-asang yan ay nasa atin pong Panginoon. Na kung ang Panginoon ay atin pong pahintulutan, na siyang maghari sa atin pong buhay, wala tayong dapat ipag-alala, sapagkat siya mismo ang nangako na sa anumang paraan, yung pangakong yun ay kanyang tutuparin upang makita natin na siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak. Ano ang mangyayari sa mga matuwid na namatay sa pagdating ng atin pong Panginoon? Sa aklat ng San Juan Kapitulo 5, talatang 28 at 29, huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig.
at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay muli saan? Sa paghatol. So kaibigan, ano ang mangyayari sa mga tuwid na namatay sa pagdating ng Panginoon? Ang sabi po diyan ay sila ay muling babangon mula sa kanilang libingan. Sila ay magsisilabas. Sila na gumawa ng mabuti at sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay na siyang ipinangako ng Panginoon para sa kanila. May pag-asa kaibigan. Ano ho? Dahil ang Panginoon sa kanyang muling pagparito, sila na nasumpungan niyang tapat sa Panginoon. Sila na nasumpungan niyang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sila na lumakad na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Bagaman sila ay namatay, pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila ang unang bubuhayin na mag-uli. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayoy tayong mga nabubuhay na nangatitira, ay aagawin kasama nila sa mga lapap upang salubungin ang Panginoon sa angin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Napakagandang pangako ng Panginoon, kaibigan. Na tayo kung ating isusuko ang ating mga buhay sa Panginoon at handang sumunod sa kanyang kalooban, alam natin na meron tayong kasiguruhan, alam natin na meron tayong katiyakan, alam natin na meron tayong pag-asa, alam natin na meron tayong kaligtasan, sapagkat mismo ang Panginoon ang siyang ating binigyan ng puwang sa ating puso at isipan, sa ating buong pagkatao. Kaya nga't ang sabi rito ay ano ho? Sila na nangamatay kay Kristo ang unang bibigyan ng Panginoon ng pagkakataon upang mabuhay na maguli at magmana ng kanyang kaharian at makita ang Panginoon ng mukhaan doon sa langit na bayan. O kaibigan, ang pag-asa ng mga mananampalataya, opo, ang pag-asa ng mga nananalig sa ating Panginoon, nagtitiwala sa kanyang mga banal na salita, ay hindi kamatayan, kundi ang pagkabuhay na mag-uli para sa kanila. Hindi ba napakagandang karanasan ito? Hindi ba napakagandang pangako ng Panginoon? Isang pag-asa sa mga taong may pananampalataya sa Diyos. Isang pag-asa na atin pong inaasam-asam at tinatanaw na pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila na nangamatay kay Kristo ay muling bubuhayin na mag-uli ng atin pong Panginoon. Kung tayo ay pupunta sa langit pagkamatay, ang ikalawang pagparito ng Panginoon at pagkabuhay na mag-uli ay walang magiging kabuluhan. Ulitin ko po, kung tayo ay pupunta sa langit pagkamatay, ang ikalawang pagparito at pagkabuhay na mag-uli ay wala pong kabuluhan. Ano po ang ibig sabihin niyan? Kung totoo ang paniniwala ng maraming nagtuturo na kapag ikaw'y namatay, agad kang pupunta sa langit, wala pong magiging kabuluhan ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Bakit? Kasi ang ikalawang pagparito ng Panginoon ay upang, una, buhayin ang mga nangamatay kay Kristo at bigyan ng panibagong buhay, at yung mga masumpungan ng Panginoon na hindi nakaranas ng kamatayan ay aagawin kasama nila sa alapaap upang suma sa ating Panginoon magpakailan-kailan paman. Anong uri ng katawan ang ibibigay ng Panginoon sa mga matuwid pagdating niya sa ikalawa? 1 Corinto 15, talatang 51 hanggang 54. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kaibigan, kung sa panahon ngayon
ang tao ay nanghihina, ang tao ay nagkakasakit, ang tao ay nasisira, ang tao ay namamatay. Pagdating ng Panginoon sa ikalawa, tayo ay kanyang bibihisan. Yung dating may kasiraan, wala nang magiging kasiraan. Yung dating may kamatayan, wala nang magiging kamatayan. Yung dating may luha, wala nang magiging luha. Napakagandang pangako, Panginoon, ang iyong inilaan sa inyong mga anak na nagtitiwala sa inyo. Napakagandang pangako ang iyong inilaan sa kanila na sumusunod sa inyo at binibigyan kayo ng puwang sa kanilang buhay sa araw-araw. Kaibigan, bibigyan tayo ng Diyos ng isang bagong katawan upang mabuhay tayo kailanpaman. Panginoon, salamat ng marami dahil ang mga katotohanan ito ay patuloy po ninyong ikinikintal sa amin pong mga isipan. Ang mga katotohanan ito, Panginoon, ay inyong ipinapaliwanag sa amin kung ano ang totoo at tunay, kung ano ang tama na dapat po naming paniwalaan. Salamat, Panginoon, sapagkat ang inyong pagdating sa ikalawa ay magiging makabuluhan sa kanila na nangamatay sa pananampalataya, sa kanila na nagsisi sa kanilang mga kasalanan, sa kanila na tumanggap sa iyo bilang personal na tagapagligtas, sa inyong pagdating sa ikalawa, bagaman sila ay mamamatay, ngunit ang inyong pangako, sila ay muli po ninyong bubuhayin at mangyayari ang mga bagay na yan pagdating po ninyo sa ikalawa. Kaibigan, ang Panginoon ay totoo at tunay, tapat siya sa kanyang mga pangako, na tayo ay kanyang bibigyan ng panibagong katawan. Wala nang sakit, wala nang puot, wala nang karamdaman, wala nang galit, wala nang kasiraan. Pawang bago, kaibigan, ang ibibigay sa atin ng Panginoon upang tayo ay mabuhay magpakailanman kasama ng atin pong Panginoon. 3 bagay, buod, ang nais kong banggitin sa inyo mula sa atin pong pag-aaral. Una, ang kaluluwa ay ang buhay na tao. Ang kaluluwang buhay ay namamatay. Ulitin ko po, ang kaluluwa ay ang buhay na tao. Kaluluwang buhay ay namamatay. Pangalawa, sa kamatayan ang tao ay babalik sa alabok ng lupa, samantalang ang espiritu o hininga ng buhay ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Ikatlo, ang pag-asa sa mga Kristiyano ay ang pagkabuhay na mag-uli sa ikalawang pagparito ng atin pong Panginoon. Kaibigan, panghawakan natin ang pag-asang ito. Panghawakan natin ang pangako ng langit na pagdating ng Panginoon sa ikalawa, sila na nangamatay kay Kristo, sila na niyakap ang katotohanan hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, sila na lumakad ayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ang sabi po ng ating pag-aaral ay merong pag-asa, merong pagkabuhay na mag-uli pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Kaibigan, tanawin natin ang nalalapit na pagdating ng Panginoon, na may kasiguruhan at merong pag-asa sapagkat ang kanyang ipinangakong langit, opo, para sa iyo yun at para sa akin. Magtapat tayo sa Panginoon at patuloy natin pagbuksan ang atin pong mga puso, ang ating mga diwa, at laging anyayahan ang Panginoon na siyang manahan sa atin upang tayo'y makapamuhay ng isang buhay na sagana, makapamuhay ng isang buhay na pinamumugaran ng pag-ibig at puso ng atin pong Panginoon. Naway pagpalain po tayo ngayon pong gabi. Nais kong manalangin sa inyo lahat. Minamahal po naming Diyos, marami pong salamat. Maraming salamat po sa liwanag at katotohanan na amin pong napakinggan. Na ang tao ay walang iba kundi ang kaluluwang may buhay. Ang tao na nagkakasala ay namamatay.
Subalit Panginoon, bagaman totoo na maikli ang buhay, may katapusan ang buhay, namamatay ang tao, dulot ng kasalanan. Subalit kung kayo ho ay aming papapasukin sa amin pong buhay at manahan magpakailanman, dumating man kami sa kalagayan na kami ay mamamatay, wala kaming dapat ikatakot at ipangamba, sapagkat kayo na nangako ay tapat para sa inyong mga anak, na sa inyong pagdating sa ikalawa, sila na nangamatay kay Kristo ay unang bubuhayin na maguli. At bibigyan ng panibagong buhay na magpakailanman kasama ang aming Panginoong Hesus. Pagpalain po ninyo ang lahat ng amin pong tagapakinig, saan man po sila naroroon. Anuman ang kanilang kalalagayan sa buhay, meron man silang pinagdadaanan, Panginoon. Kalingain po ninyo sila patuloy. Arugayin po ninyo sila sa inyong bisig, Panginoon. At huwag po ninyong kakalimutan ang kanilang mga pangangailangan upang sila naman ay walang maging dahilan sa kanilang patuloy na pagtatapat sa inyo at pagsunod sa inyong banal na kalooban. Pangahawakan po namin ang inyong pangako, Panginoon, na muli po namin kayong makikita sa inyong pagdating sa ikalawa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, nagpapasalamat po ang inyong lingkod. Sana ang atin pong pag-aaral ngayong gabi ay naging maliwanag sa atin pong lahat. Sana ang ating pag-aaral ngayong pong gabi ay nakatulong sa atin. Hindi lamang nabuksan ang ating mga mata, kundi nabuksan ang atin pong mga kaisipan tungkol sa katuruan ng langit, sa kung ano ang kalagayan ng tao sa kabila na ito po ay merong kamatayan. Kaibigan, ang sabi ng Biblia, merong buhay sa likod ng kamatayan. Kaya nga't kung kayo po ay may mga katanungan, o di kaya mga bagay na gumugulo sa inyong isipan, mula sa atin pong pag-aaral ay alalahanin po ninyo ang mga numero kung saan kami po ay inyong matatagpuan at kami naman po ay handang tumugon sa inyo pong mga nais, malaman at maunawaan mula sa atin pong pag-aaral. Sa may bilang 0917-1742-777, 0917-1742-777, 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ito po ang mga numero kung saan po ninyo kami pwedeng matagpuan at kami po ay handang tumugon at sumagot sa inyo pong mga inahing para tayo po ay magabayan sa atin pong buhay araw-araw. Muli, maraming salamat sa inyo. Ang masaganang biyaya nawa ng Panginoon ang manatili sa inyo ngayon at magpakailanman. Salamat po. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.